Pamilyar ka ba sa mga adventure bike? Yung mga motor na comfortable, pwede sa off-road, pwede rin sa mga ride na malayuan at may body posture na talaga namang napaka-relax. Well, wag na natin pag-usapan muna yung mga malalaking adventure touring bike. Sa small cc displacement na lang muna tayo magpo-focus. Honda ADV 150 o 160cc, yan ang isa sa kilalang adventure scooter bike na talaga namang napakasulit, yung tipong off-road and pwede rin sa mga rides na pangmalayuan. Pero alam mo ba kung saan siya medyo tagilid? Sa kanyang presyo. Yes po, mataas talaga ang presyo ni ADV 150 ni Honda. Meron pang isa, si Honda CB150X ni Honda, pero tagilid pa din dahil nga medyo may kataasan pa rin sa kanyang presyo. Pero dito nga sa video na to guys, is pag-uusapan natin ang pinakamura na ADV bike na andito na sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Skygo Cav ADV 125cc. Yes naman po, sa physical appearance guys, kitang kita mo na agad sa kanya na sobrang comfortable ng body posture dito ng rider. Dito dahil sa kanya nga pong upright position ng kanyang handlebar. Sobrang ganda ng tindigan lalo na sa part ng unahan. Kita talaga na ang kanyang design ay sinunod talaga sa mga adventure touring bike. Kung baga ang angas, yung tipong feel mo talaga na naka-adventure touring bike ka dito kahit na 125cc lang siya. Ngayon, ano ba ang meron sa ADV na ito? So ito nga po is merong 119.70 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves, and siya po is naka air-cooled engine. May sukat nga po siya na 52.4mm by 55.5mm sa kanyang bore and stroke, and meron naman siyang sukat na 9.0:1 sa kanyang compression ratio. Pagdating naman sa kanyang power output, meron nga po itong 11 HP at 7,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 8.5 Nm of torque at 5,000 RPM. And ayon nga po kay Skygo, kaya nga daw po mahit ng 125cc na ito ang 90 kph na top speed. Well, siguro nakadepende pa din yan sa rider, and syempre ito is isang ADV bike, long ride and mga adventure ride and chill ride ang purpose ng motor na ito. Kaya para sa top speed na 90 kph tapos 125cc lang siya, then adventure bike siya, okay lang dahil nga guys ito is naka-purpose para sa mga ride na malalayuan and mga off-road, kaya okay lang yung 90 kph na yan. Pagdating po sa kanyang transmission gearing, ito nga po is may 4-speed gearbox, naka semi-automatic siya. Meron nga po siyang fuel tank capacity na 3.7 liters sa kanyang tangke, and ito nga guys is merong fuel consumption na 1.6 liters per 100 km. Talagang pwede sa ride na mga malalayuan ang ADV bike na ito. At pagdating naman sa kanyang gauge panel, naka full digital nga ito na sobrang unique ng pagkakadesenyo, napakaangas. Kaya sulit na to para sa isang ADV bike na 125cc. Ito pa guys kasi naka dual sport na nga din po ang kanyang suspension. Pwede nga po sa off-road and normal road.
and naka dual shock absorber naman sa likuran. And pagdating naman sa kanyang braking system, naka disc brake nga po ito sa harapan and naka drum brake naman ito sa likuran. Gustong gusto ko nga guys yung kanyang windshield na talaga namang sasalo sa hangin para hindi direct natatama sa iyo ang hangin. Sobrang angas ng design ng Cab ADB 125 lalo na sa front view. Napakaangas and talagang sulit na sulit. Well, ang mga ganitong klaseng motor guys is recommended lang po para sa mga rider na mahilig sa chill ride, long ride, adventure ride, and syempre comfortable na body posture ang hanap. Ngayon, para doon sa mga rider na ang hinahanap is top speed, mabibilis na motor, magandang gamitin sa mga kurbada para malupit-lupit tayo tignan sa cornering, pasayan, tuhod. Well, hindi po recommended ang bike na ito para sa inyo. Kasi guys, uulitin ko po baka kasi ma-misunderstand ng iba nating mga viewers na baka sabihin napakahina naman ng motor na yan. Uulitin ko po recommended lang to para doon sa mga rider na ang hanap is long ride, comfortable na body posture na motor, and syempre sulit na presyo. Ngayon, magkano ba ang Skygo Cab ADB 125cc? Ito nga guys is nagkakahalaga ng 53,000 pesos. Yes po, murang-mura na yan para sa isang 125cc and kilala talaga si Skygo na mura mag-market ng kanilang mga motor. Kung titingnan, simple lang naman talaga tingnan ang Skygo Cab ADB 125cc. Meron siyang simpleng handlebar na parang BMX na bike. Meron siyang simpleng design sa likurang bahagi pero bawing-bawi naman sa harapan na talagang feel mo talaga na touring bike ang dala mo. May saktong power output, braking system na naka-disc brake naman sa harap and drum brake naman sa likuran. Kaya asahan natin yan dahil sa mura naman ang kanyang presyo, and syempre pwede din itong pangbundok kasi yakang-yaka niya kasi pwede siya sa off-road. Kaya mapapansin nyo dito na ang Skygo Cab ADB 125cc guys is ang target nila dito is yung ating mga mamamayan na medyo kulang sa budget para makabili ng motor, and syempre ina-assure din nila dito naman ni Skygo na di din talaga masasayang ang ilalaang pera ng ating mga kababayan dahil sa may kalidad din talaga ang kanilang mga nilalabas na motorcycle dito sa atin. Nga pala guys, available na po si Skygo Cab ADB 125 dito sa ating bansa. Magtungo lamang po kayo sa mga Skygo outlet dyan sa inyong lugar para makapag-inquire. Talagang makikitaan mo ng pagkasulit ang ADB na ito, and syempre isa din ito sa simple tignan pero may malakas na datingan, ang Skygo Cab ADB 125cc. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahihin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.